4 days overdue kay OLP. So, 15,000 po yung kanyang nahiram at ang balik po nito is 22,000 peso. So, ang tanong niya dito guys, kung nag-home visit ba si OLP or Online Loan Pilipinas? So, sasagutin po natin yung katanungan ng isang borrower dyan sa OLP kung nag-home visit ba itong si OLP kahit po ikaw ay overdue na or matagal na rin hindi nakakapagbayad dito. So, para po dun sa mga baguhan, si OLP po or si Online Loan Pilipinas is mada-download nyo po sa Google Play Store at sa App Store. At ang starting loan amount na pwede mo pong mautang dito is from 1,000 pesos. So, dito guys, buo mo pong marireceive yung iyong maloloan. So, merong ibabawas lang like transfer fee like 25 pesos. Pero napakaliit lang po at hindi rin po ito 7 days to pay. So, if ever na gusto mo siyang itry, why not guys? Pero pag-isipan mong mabuti and alamin mo rin yung mga reviews about dito para at least meron ka ng idea. And for those na nagtatanong kapag ikaw ay na-overdue na or hindi ka nakapagbayad ng matagal, ano ba, nag-home visit ba sila at nang haharas? For my experience guys, na nakautang ni dito kay OLP, siguro depende pa rin talaga yan guys. Kasi sa akin, wala naman po akong na-experience na harassment dito kay OLP. Basta reminder lang din po sila na overdue na ako, na need ko na pong mag-pay. Pero for those na naka-experience na rin at nababasa ko sa comment section, iba nga daw po is ginugulo ay sa contact references. At para naman dun guys sa nagtatanong kung nag-home visit ba itong si OLP, so meron po ako nakita na comment na yes, nag-home visit sila pero baka sa Metro Manila lang. So, depende pa rin guys kung saan yung location mo. So, sabi dito, kasi may agent na pumunta dito sa amin nung Sunday, pero lola ko yung nakausap niya kasi wala ako sa bahay. Hindi raw ganun kagaling makipag-usap, parang walang training. And ito pa, yes, one time nag-visit sila, wala ako sa bahay, sabi ko wala pa ako pambayad kasi nung binabayad ko sa kanila, pang extend lang pala. Then sabi ko, kokontak na lang ako sa kanila if may pambayad. So, siguro guys, if ever na home visit kayo, makipag-usap na lang kayo ng masinsinan guys. Huwag din kayong pagalit. Maging kalmado lang if ever man. Kasi hindi ka naman kriminal, no? Para matakot dyan pag nag-home visit sila. So anyway, kung wala ka naman talagang pambayad, hindi ka naman siguro nila pipilitin. If ever man na mangyari na may pamamahiya, pananakot, death threat sa inyo, pwede nyo namang picturean yan o kaya naman screen record nyo, video nyo para at least may proof tayo sa kanila. O kaya naman kapag naninigurado kayo, humingi kayo ng ID, i-ask nyo yung ID niya if talagang legit na collector sila ng OLP. Kasi yung iba dyan may mga scammer, diba? So ingat na rin tayo guys. Pero may ilan din po talaga na nagpapatunay na hindi sila lang haharas. Sabi dito, walang visit sa OLP. Overdue na ako since May. Sabi pa dito na hindi rin po, nag-email lang, wala rin pong harassment sa messages. No harassment, pero abisuhan mo na mga contacts mo, lalo na yung reference mo. More on text and emails, pero lala ng penalty per day. Kaya, if ever na kayo na overdue na dyan at hindi kayo nakakapagbayad talaga, huwag nyo nang patagalin palalo. Kasi nga sa penalty, dun nga po sa interest dyan, lumalaki po yan ng lumalaki per day. Kaya for those na may utang dyan kay OLP at same kayo ng experience na na-overdue na, pakishare po ng experience nyo dyan sa comment section para at least makatulong din po sa iba. Para malinawan sila kung nanghaharas ba at nag-home visit ba talaga itong si OLP. And that's it. Yan lang po yung vlog natin for today. And hoping ako guys na nakatulong itong video na to para masagot po yung ilang katanungan nyo about OLA. Kaya if ever man na hindi pa kayo nakasubscribe, just click the subscribe button, turn on the notification bell para updated kayo sa mga gantong usapan dyan. That's it. See you on my next video guys.